Mga boss, kunting sharing lang po sa Ford Pista natin. Ang issue nitong mga boss, overheat. So dito po sa ang nangyayari po dito po sa tangke ng coolant. Habang umiinit po, umaangat po yung coolant nito po sa tangke. Ngayon pag umangat po at umiinit na siya at umangat, natatapon po niya yung coolant po dito itatapon. Ngayon pag natapon yung coolant, unti-unti po maubusan to ng coolant itong tangke na to. So pag kulang na, saka po siya mag-overheat. So ngayon mga boss, obserbahan natin kung, kasi nandito po yung level ng coolant natin sa maximum. So ito po yung maximum niya. Ito yung maximum niya. Titingnan ito mga boss, malamig pa po ito. Obserbahan po natin para po makita po natin kung ano pong diferensya nito at sira. At binomonitor po natin sa scanner ngayon ang temperature niya. So 54 degrees pa lang po ngayon ang kanyang ang init po ng makina. Maya obserbahan po natin pag uminit po ito at malalaman po natin kung ano pong diferensya po nito, kasi po ito bumubulwak po ng tubig, lumalabas po ang tubig po dito sa tangke ng coolant, kaya alamin po natin kung ano pong sira po nito. So ngayon papainitin muna po natin tong makina na to. So ito na nga mga boss, nag-uumpisa na po na kumukulo itong coolant po dito sa tangke, o kaya yung tubig dito po sa tangke niya. Ngayon pag ito mga boss na kumukulo na siya, kasi umakyat po yung coolant dito sa ibabaw at matatapon na po rito yan. So ito po, nag-overflow na po siya sa ilalim. Ibig sabihin po nito, mainit na po ang coolant dito sa tangke. At kasi nga po kumukulo na siya. So ito po siya kumukulo. Pero titingnan po natin ang temperature nito, kung ilan pong degrees nito. So 102 pala, nasa 102. So ito po, nasa 103 degrees. Kasi mga boss, sa 105 saka po ito magbubukas yung pan nito. Dito magbubukas ito. At saka naobserbahan po namin yung hose po niya malambot. Dito sa hose po, dito sa radiator sa upper, malambot. So ito po, gumana na yung pan. Nasa bumaba yung temperature niya, naging 102. Pero ito, coolant po dito sa tangke, bumababa na. So ito po, pag nagkaroon po ng hangin, bumababa po yung coolant niya. So ito po, dahil nga po bumaba siya sa minimum, at kasi nga po natapon yung ibang coolant, bumaba po yung level po ng coolant po natin. So ito po siya, bumaba. Ngayon pag uminit na naman po siya, kasi ang temperature natin kasi gumana yung pan 97. Kasi mga boss, ang aux pan po nito, pag magbubukas po yung pan nito, nasa 105 degrees ang temperature niya bago po magbubukas ang aux pan. So yun lang po. Tapos ang hose po niya malambot po. Ngayon habang umiinit po ulit itong coolant po, yung tubig, so ito po siya, umaakyat po siya. Yun. So ganun po, kaya ang coolant po nauubos dahil po nag-overflow. Pag ganito na po, kumukulo na po ito. Ayan. Tapos yung pan hindi pa po gumagana at wala pong pressure itong hose. So alamin natin dito sa temperature niya, sa 103. Ngayon pag 105 saka po kasi magbubukas itong pan. Titingnan po natin yung tangke ng coolant kung bababa ulit pag umabot sa 105 po itong degrees na to, yung temperature. So kailangan po 105 ito bago po gagana itong pan. So itong sa tangke po niya nag-overheat na po. Ayan o.
Pero 103 degrees pa lang po ang init po ng makina po natin. Pero dito po nag-overheat na at natapon na po yung coolant sa labas. Kaya magbabawas po siya ng coolant. Ang nangyayari mga boss, pag gumana naman yung pan dito, bababa ulit itong laman po nito sa tangke. Kaya obserbahan po natin pag gumana po itong pan, titingnan natin kung bababa itong coolant ito. So ito po, pag maging 105 po itong temperature niya, saka po gagana ang pan. So ito po yung pan niya. At ang kumukulo na, nag-overheat na po ang kanyang coolant dito sa tangke. So yan po. So 104 na po yung natin, 104. Pag 105, saka po ito gagana ang pan. Ngayon pag umana yung pan, bababa po itong coolant dito sa tangke. So, ayun po ang problema po nito sa makina po na to. So, gumana na po yung pan. Gumana na po siya. At bumaba po yung temperature natin. Bumaba. At ito pong coolant po niya dito sa tangke. Bumaba rin po. Ito, bumaba rin siya. Dahil gumana po yung pan niya. So, ngayon mga boss, hanapin po natin ang sira po nito. Para alaman din po niyo kung gagawa po kayong ganito o kaya kung may sasakyan po kayong ganito na nagkaganito po ang makina. Kasi baka isipin po natin pag bumubulwak po yung coolant dito, baka isipin natin singaw na yung cylinder head gasket. So ngayon aalamin po natin. So ngayon uminto na po yung hangin po niya, yung sa pan. Ngayon bumaba po yung natin. So ngayon mga boss, hanapin po natin ang sira po nito. So pinatay na po natin ang makina. Ito po ang coolant niya. Bumababa po yung coolant niya. Ayan. So umpisa na po natin alamin kung saan po ang sira po nito. Ngayon mga boss, unahin po natin itong pinakatakip po ng tangke ng coolant. Papalitan po natin to. So ito po, maaari po na yung coolant po na umaakyat pag uminit, pag singaw po ito. Pag singaw po kasi yung coolant itutulak po ng pressure ng tubig kapag uminit po yung makina. Kaya po ang hose po natin malambot dito sa upper hose ng radiator. Dapat ito mga boss, pag wala pong singaw ito, dapat ito pong hose na habang umiinit tumitigas dapat to. So ngayon mga boss, malambot siya. Ngayon aalamin po natin, papalitan po natin ng takip po, itong pinakatakip, kung may pagbabago ba siya. So ang gagawin po natin, tatanggalin po natin itong takip. At ito po una mo natin gagawin, papalitan po natin to. Dahil dito po ito po kasi nakikita ko dito sa sira ito pong takip ang may problema. So ngayon papalitan po natin. Pero bago po natin palitan, pupunuin ko ulit yung nito coolant. Ilalagay po natin sa level na sukat. Marami po siyang kulang kasi nga po tinatapon yung tubig dito sa tangke pag uminit na po yung tubig niya. Pero mamaya mga boss, pag umuki na to, papalitan po natin ng coolant ito. So ito muna unahin natin. Alamin muna natin kung epektibo ba tong trouble na nakikita natin. So ito na po siya. Ito na ang level po niya.
Takpan na po natin. Hinihigop po. Ay, hindi na hinihigop. So ngayon alamin po natin kung ito ba ang sira nito. So ito, skip na po. Papaanda rin po natin ulit. So ngayon mga boss, nag-uumpisa tayo sa 87 degrees Celsius. So itong tangke na laman ng po ng tangke natin, yung laman ng tangke nasa maximum, nilibel po natin sa maximum. So ngayon mga boss, obserbahan natin. At itong pan hindi pa po gumagana yan. Ngayon hihintayin po natin pag magbubukas itong pan na to. Abutin po natin ng 105 degrees itong temperature po natin. So ito mga boss, ang kulan po natin, yung tubig normal na po, hindi na po siya kumukulo. So mainit na po ito. At titingnan po natin yung temperature po niya kung ilan na. So ito po 105 na po. 105, dapat gagana na po itong pan ito. Titingnan po natin 105. Ayun. So gumagana na po siya. Tapos ang hose po nito, itong sa radiator, ayun, mas matigas po siya. Matigas na. Lagay na po, malambot ito. Malambot at dito po kumukulo po yung coolant dito. So ngayon mga boss, wala na po siyang hindi na po siya kumukulo dito sa tangke. So okay na po ito. At ang pan po niya nag-automatic na. At ang radiator hose po niya sa upper matigas na po. Ibig sabihin wala na po siyang singaw. So ang nangyari po guys na kaya po umakyat yung tubig dito sa ibabaw at nag-overflow dahil po sa takip. So ito po, pinalitan po natin. So ngayon mga boss, okay na siya. Wala na siyang problema. Kaya ito lang po ang sira po dito, takip lang. Kaya po siya nag-overflow itong tubig po dito sa tangke na to. So okay na po. Nagiging normal na po ang kanyang temperature pag 105. So pag 105 saka po magbubukas po itong pan. Ngayon pag 105 degrees na po yon, yung tubig po dito sa tangke normal na po, hindi na po siya nag-overflow. So yun lang po, ito lang po ang sira nito, takip lang.